Isang pamilya ang nagtungo para mangisda isang gabi sa bansang Guyana. Nang pauwi na, sila ay may nakasalubong na kakilala kung saan sila binaril ng shotgun isa-isa. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Chandradeo family. Ang Guyana ay isang bansa sa hilagang baybayin ng Timog Amerika na kilala sa buong mundo bilang isa sa fastest growing economies dahil sa kamakailang pagkatuklas dito ng langis. Ang lugar ay sagana sa mga lupang sakahan at isa na dito ay ang Blackbush Polder. Ang Blackbush Polder ay isang mahabang bahagi ng lupang sakahan na nakapalibot sa rehiyon ng East Berbice Quarantine sa Guyana. Ito ay sumasaklaw sa libu-libong ektarya ng lupain at tahanan sa maraming residential area na may mga profitable dams, rice fields, fuel storage stations, irrigation pumps at drainage channels. Ito ay nahahati sa 5 pangunahing nayon at isa na dito ay ang nayon ng Mibikuri. Ang Mibikuri ay isa sa mga nayon sa kanayunan na halos walang gaanong kabuhayan, kung saan ang populasyon ay nabubuhay sa pagsasaka at higit sa lahat, pangingisda. Regular na pumupunta ang mga residente nito sa Blackbush Polder upang mangisda ng mga freshwater armored catfish na iuuwi o ibebenta sa ibang mga komunidad. Paborito ng mga lokal ang Cookrit Creek na matatagpuan 3 milya sa labas ng bayan. Isa sa mga naninirahan sa Mibikuri ay ang 37 anyos na residente na nagngangalang Pawan Chandradeo, na kilala sa mga palayaw na sures o jagap. Nagtrabaho si Pawan sa bukid bilang isang magsasaka ng palay kung saan niya pinalaki ang kanyang 4 na anak na nasa pagitan ng edad na 9 at 15. Ang kanyang panganay ay si Jaikaran Chandradeo na 15 taong gulang na madalas tumulong kay Pawan sa mga gawain sa bukid at madalas ding sumama sa pangingisda. Sa una ay hindi naging maganda ang naging pagsasama ni Pawan sa asawa nito kung saan sila ay panandaliang naghiwalay, ngunit kalaunan din ay nagreconcile at muling nagpakasal. Sa panig ng kanyang asawa ay mayroon siyang brother-in-law, ang 33 anyos na si Naresh Ruplal na nakatira naman sa ibang nayon at madalas na pumunta sa Mibikuri para bisitahin ang kapatid nito na kanyang asawa. Noong July 21, 2016, binisita ni Naresh ang kapatid na babae sa Mibikuri. Habang naroon, nilapitan ni Pawan si Naresh. Si Pawan ay may balak na mangisda kasama ang panganay na anak na si Jaikaran at bilang naroon ang brother-in-law na si Naresh, tinanong ito ni Pawan kung gusto nitong sumama sa pangingisda, kung saan pumayag naman si Naresh. Sa huling minuto bago umalis, ang 12 taong gulang na anak ni Pawan na si Alvin Chandradeo ay sumama na rin. Ito ang unang pagkakataon na sumama si Alvin sa pangingisda. Nang gabing yon, dala ang mga gamit sa pangingisda, ang mag-aamang sina Pawan, Jaikaran at Alvin, kasama ang bayaw na si Naresh ay tumungo na sa anyong tubig na panghuhulihan ng isda. Nang marating ang isang irigasyon, inutusan ni Pawan ang 12 taong gulang na si Alvin na manatili sa pump station dahil inisip ni Pawan na iyon ay mas safe na lugar at hindi kalayuan sa isang security outpost para pag-iwanan sa anak, habang silang 3 mas nakatatanda ay lulusong na para mangisda. Si Alvin ay naghintay nga sa pump station at makalipas ng 10 minuto matapos umalis ang mga ito, siya ay nakarinig ng putok ng baril na sinunda ng 4 na putok pa matapos ng 5 minuto. Si Alvin ay naghintay sa pump station hanggang ito doon ay nakatulog at nagising na wala pa ding mga miyembro ng pamilya na dumating. Kaya si Alvin ay nagtungo na sa kung nasaan naroon ang security outpost. Pagdating doon matapos sabihin ang sitwasyon, si Alvin ay prangkang sinabihan lamang ng gwardya na nagbabantay na wala itong nakitang tao at sinabihan si Alvin na umuwi na lamang. Wala nang nagawa si Alvin kundi ang umuwing mag-isa at bumalik ng Mibikuri.
Ang lahat sa pamilya ay talagang nag-alala nang siya ay umuwi ng mag-isa at sa pagsikat ng araw kinabukasan, ang lahat ng alalahanin ng buong pamilya ay agad na nabigyan ng kasagutan. Bandang alas 9 ng umaga noong July 22, isang lalaki ang nagtungo sa kanyang sakahan ng palay sa lugar ng Cookright. Pagdating doon, siya at ang kanyang mga kasambahay ay nakadiskubre ng 3 mga bangkay na 2 matandang lalaki at isang teenager na nakahandusay sa tubig ng isang dam na sakop ng kanyang ari-arian. Agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng sakahan sa pinakamalapit na kapitbahay na siya namang nakipag-ugnayan sa pulisya. Ang lugar kung saan nakita ang bangkay ay medyo mahirap puntahan, kaya medyo natagalan nang nakarating ang mga pulis gamit ang bangka. Base sa nakita, ang 3 mga bangkay ay binaril ng nakatayo, malapitan at walang pagdadalawang isip. Nagkalat ang dugo at ang mga isdang kanilang nahuli ay naroon pa din. At mayroon ding nakitang 3 bala ng shotgun malapit sa mga katawan. Ang mga biktima ay pinaslang sa pamamagitan ng tig-1 bala. Ang pinakamatanda ay binaril sa ulo na mayroon pang hinulmang lambat sa mga kamay. Ang pangalawang lalaki ay binaril sa leeg na may nakasabit pa na lambat sa balikat. At ang panghuli, ang pinakabatang biktima ay binaril sa likod ng ulo. Dala pa rin ang isang supot ng isda at lambat sa pangingisda. Ang mga bangkay ay inilipat sa pinakamalapit na punerarya kung saan sila kinilala ng pamilya bilang Sinapawan, Jaikaran at Naresh. Para sa investigasyon, ang naging unang teorya ng mga otoridad, sila ay pinaslang ng isang pugante na maaaring wanted dahil sa pagpatay at naroon sa area, at maaaring binaril ang mga biktima sa takot na mabunyag ang identity nito. Ang isa pang teoryang inisip ng mga otoridad ay galing sa kung paano nila nakita ang bangkay ng mga biktima. Malaki ang posibilidad na sila ay pinaslang ng agad-agaran at walang pagdadalawang isip. Ang trespassing at illegal fishing ay isang napakalaking problema sa mga lokal kung saan ang mga trespassers ay sinisira ang mga bakod ng mga lupain na dahilan naman para pasukin ng mga hayop ang kani-kanilang property na sumisira sa mga pananim. Mayroong mga ilang kaso na ang mga magsasaka ay nagpapaputok ng baril bilang babala kapag sila ay may nakikitang tao na palihim na pumapasok sa kanilang ari-arian. Sa pananaw na ito, maaring ito ang nangyari sa mga biktima. Maaari na sila ay aksidenteng pumasok sa isang pribadong ari-arian at ang may-ari naman bilang nakakita ng unfamiliar figure sa dilim ay nagdesisyon na paputukan ang mga iyon nang walang tanong-tanong. Sa teorya na ito, ang pulisya ay pumunta sa ilang mga farms na nakapalibot sa crime scene at nagtanong sa mga may-ari niyon. Ang mga guards sa security post ay kanila din kwinestyon. Pagsapit ng July 24, sila ay umaresto ng 10 individual kasama na ang lalaki na unang nakakita ng mga bangkay. Pagkalipas ng 4 na araw, 3 sa mga inaresto ang umamin. Sila ay ang 36 anyos na si Carlton Chetram, ang anak ni Carlton na si Jairam, at ang isa sa mga manggagawa ni Carlton na si Tameshwar Jagmohan. Si Carlton Chetram ay isang rice farmer na kilala sa mga alias na Lyman, Lima, Rishi at Cashew Boy. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid na hindi gaanong nakapag-aral at kinailangan na huminto ng elementarya dahil sa napakamahal na gastusin. Sa paghinto na ito, siya ay tumulong sa mga magulang sa pag-aalaga ng mga baka at pagsasaka ng ilang produktong pangkalakal at sa pagtatanim ng palay sa edad na 16 at kalaunan ay nagsimula ng sarili niyang rice farm. Inilarawan ni Carlton ang kanyang sarili bilang isang lovely at caring na hindi kailanman nasangkot sa anumang mga alitan at ang pinakamalala lamang ay ang paminsan-minsan lamang na pag-inom ng alak. Ang mga sinabi niyang ito ay ang eksakto niya namang kabaligtaran. Ayon sa karamihan, si Carlton ay kilala bilang isang troublemaker na ang kadalasang diskarte para makuha ang gusto ay ang pagtapal ng pera sa mga tao. Ito ang dahilan kung bakit ang isa sa kanyang mga alias ay Lyman. At base sa investigasyon, hindi ito ang unang pagkakataon na si Carlton ay nasangkot sa kasong murder.
October 5, 2013, isang 49 anyos na manggagawa na si Jiwan Lal Dionarin ang pumunta sa isang shop para bumili ng sigarilyo. Noong panahon na yon, ang pamilya ni Jiwan Lal ay nag-host ng isang farewell party. Kasama ang ilang bisita, sila ay saglit na umalis para bumili ng sigarilyo sa kalapit na tindahan. Pagdating doon, ang grupo ni Jiwan Lal ay nakaaway ang isang grupo naman na umiinom doon na armado na mga patalim. Si Jiwan Lal ay binugbog at ilang beses na tinaga at nang dumating ang mga pulis ay binawian na ng buhay dahil sa matinding bali sa bungo, dala ng sugat sa likod ng ulo. 4 na mga lalaki ang naaresto sa away na ito at isa na dito si Carlton. Silang lahat ay kinasuhan ng murder, ngunit kalaunan, ang kaso ay ibinasura ng hukom dahil ang pangunahing saksi ay bigla na lamang binawi ang salaysay nito. Ayon sa mga lokal, si Carlton ay nagtapal ng pera para mabasura ang kaso. Sa kabila ng nangyari na ito, si Carlton ay hindi binawian ng lisensya sa pagmamayari nitong shotgun at nakapag-apply pa ng pangalawang lisensyang firearm ng taon ding yun. Dahil sa nangyaring pamamaril, ang lisensyadong armas ni Carlton na 12-gauge shotgun ay kinumpiska na at ikinumpara iyon sa mga bala na nakuha sa crime scene na ang naging resulta ay isang match. Sa ginawang pag-amin ng mga sospek, isang lalaki pa ang kanilang pinangalanan at iyon ay isa pang manggagawa ni Carlton, ang 40 anyos na si Rakesh Karmchad. Base sa naging mga salaysay, ang 4 na sospek ay pumunta sa Kukrit Creek para magnakaw ng diesel mula sa sakahan ng kapitbahay ni Carlton na ang lalaking nakatuklas sa mga bangkay at iyon ay hindi ang unang pagkakataon. Si Carlton ay pumapasok sa lupain na yon simula pa noong nakalipas na 3 taon kung saan ang may-ari ay hindi mawari kung saan napupunta ang gasolina nito. Ang isa sa mga sospek na si Rakesh ay actually dating nagtrabaho sa farm na yon bago naging trabahador ni Carlton. Sa tuwing mangungulimbat, si Carlton ay palaging dala ang baril nito sakali na magkabukuhan. Nang gabi na yon, ang 4 ay pumunta sa property ng kapitbahay na may dalang 10 mga balde ng tig-5 galon na paglalagyan ng nanakawing gasolina. Sinira nila ang padlock sa tangke ng gasolina at sinimulang punuin ang dalang mga balde. Matapos mapuno, sila ay umeskapo na at sa daan ay nakasalubong ang mga biktima na malinaw na nakakita sa kanila at sa kanilang ginawa. Ang 17 anyos na anak ni Carlton na si Jairam ang may hawak ng baril noon na nagpaputok sa ere para takutin ang mga biktima. Gayunpaman, personal na kilala ng pamilya ni Pawan ang pamilya ni Carlton at sa isipin na maaaring magsumbong si Pawan sa mga pulis, inutusan ni Carlton ang anak na i-dispatsa ang ebidensya at iyon ay ang 3 mga biktima. Sa utos ng ama, si Jairam ay hindi naman nahirapan. Ang mga biktima ay sinubukang tumakbo, ngunit dahil sa gabi iyon at madilim, sila ay nadapa at naabutan ni Jairam. Sa pagkadapa na ito, agad na pinaputukan ni Jairam ang mga iyon ng tig-1 bala na agarang ikinamatay ng mga biktima. Pagkatapos nun, ang 4 na mga salarin ay naghugas ng mga kamay gamit ang gasolina at lime para matanggal ang anumang residue sa kanilang mga balat na maaring maging ebidensya. Bago bumalik sa farm ni Carlton, bit-bit ang mga nakaw na gasolina. Ang kabuuang halaga ng ninakaw nilang gasolina ay nasa humigit kumulang 45,000 Guyanese dollars o 215 USD, nakatumbas ng 3 mga buhay na mga biktima. Sa natitira pang sospek na si Rakesh, ang mga otoridad ay naglunsad ng manhunt at matapos ng 2 buwan na pagtatago, siya ay nahuli din noong September 17. Nang maaresto, ang mga pulis ay may nakita pang isang hindi lisensyadong shotgun at 7 mga bala na dumagdag sa kasong kakaharapin niya. Isa pang sospek ang inaresto ng pulisya at iyon ay si Kachu Chaitram, na tatay ni Carlton. Si Kachu ay inaresto dahil sa hindi nito pagre-report ng krimen sa pulisya, bagamat alam nito ang nangyari at alam din na ang bumaril ay ang apo nito na si Jairam.
Hindi din naman nagtagal at siya ay nakalaya sa piyansang 2 milyong Guyanese dollars. Ang piyansa na ito ay binawi ng korte kalaunan nang bumisita si Cacho kay Carlton sa bilangguan na sinasabing isang patunay na sinubukan nitong baluktutin ang hustisya. Kalaunan ay kinasuhan naman ni Cacho ang korte dahil sa pag-revoke ng piyansa noon, kung saan siya naman ay nagtagumpay matapos mapagpasyahan na ang korte ay iligal na binawi noon ang kanyang piyansa, kung saan siya ay binayaran naman ng 5 milyon bilang danyos perwisyo. Matapos ng 7 taon, January 2022 pa nang nagsimula ang paglilitis laban sa 4 na salarin. Sa kabila ng ginawa nilang pag-amin noon, silang lahat ay nag-plead ng not guilty. Sa pagkakataon na ito, si Jairam na siyang kumalabit ng gatilyo ay nag-plead na ng guilty. Nakalaunang sinundan na din ang pag-plead ng guilty ni na Carlton at Rakesh. Ang isa pang suspect na si Tameshwar ay patuloy naman na pinilit ang pagiging inosente at sinabi sa korte na sinikap nitong pigilan ang tatlo. Ang kanyang attorney ay ikinatwiran pa na siya ay kinasuhan ng murder sa halip na isa lamang accessory. Sinalungat naman iyon ng prosekusyon at sinabi na si Tameshwar ay hindi inireport ang nangyari at tumulong pa na pagtakpan ang krimen. Siya ay patuloy ding namuhay na parang walang nangyari sa mga araw na sila ay hindi pa nahuhuli. February 2022, matapos ng 2 oras na deliberasyon, si Tameshwar ay napatunayang guilty para sa 3 counts of murder at nasentensyahan ng kamatayan. Sa parehong araw ay nahatulan din ang kumabit sa gatilyo na si Jairam Chetram at pinatawan ng life sentence. Naiwasan nito ang death penalty dahil siya noon ay minor de edad pa. Para naman sa 2 pang salarin, February 21, sina Carlton at Rakesh ay nasentensyahan din ng life imprisonment nang walang posibilidad ng parole. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!